Magandang araw sa inyong lahat. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa relihiyon. Ano nga ba ang tinatawag na relihiyon? Okay. Relihiyon. Mabibigyang kahulugan ang relihiyon bilang kalipunan ng mga paniniwala at ritual ng isang pangkat ng mga taong tungkol sa isang kinikilalang makapangyarihang Diyos, nilalang o Diyos. Okay. Nagmula ito sa salitang religare na nangangahulugang buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito. Dahil sa mga paniniwalang nakapaloob sa sistema ng isang relihiyon, ay naging batayan ito ng pagkilos ng tao sa kaniyang pang-araw-araw na pamumuhay. Kahit ang ating mga ninuno ay mayroon ng sistema ng mga paniniwala na nagsilbing gabay sa kanilang pamumuhay. Ngunit, hindi ito katulad ng mga relihiyon sa kasalukuyan na may organisado at sistematikong mga doktrina. Sa kasaysayan, ang daigdig naging malaki ang bahaging ginampanan ng relihiyon sa buhay ng tao bilang individual at kasapi ng isang lipunan. Naging malaking salik ito sa pagtatag at pagbagsak ng mga kaharian at pagkasawi ng maraming buhay. Dahil din dito ay napaunlad at napag-iral ng mga kultura hanggang sa kasalukuyan na natiling malaking bahagi ng buhay ng tao ang relihiyon. So, tunghayan naman natin ang pie graph na ito. Makikita natin ang mga pangunahing relihiyon sa daigdig. Ang mga pangunahing relihiyon sa daigdig ay ang una ay ang Kristyanismo, pangalawa ay ang Islam, pangatlo ang Hinduismo, pang-apat ang Budismo, pang-lima ay ang non-religious, at ang pang-anim ay ang iba pang mga relihiyon. Ang Kristyanismo, siya yung pangunahing relihiyon dito sa mundo, na kung saan ang bahagdan nito ay umaabot sa 31.59% or bahagdan ang mga membro ng Kristyanismo. Pumapangalawa ang Islam. Okay. Ang Islam, okay, ano nga ba ang tinatawag na Islam? Okay. Ang relihiyong Islam ay pinagsimulan noong unang bahagi ng ika-7 siglo AD ng isang lalaki na nagngangalang Muhammad. Inaangkin niya na dinalaw siya ni Anghel Gabriel. Ang mga pagdalaw na ito ay nagpatuloy sa loob ng 23 taon hanggang sa kamatayan ni Muhammad. Okay. Sa ika-7 siglo AD ng isang lalaki na nagngangalang inangkin niya na dinalaw siya ni ang Angel Gabriel. Ang mga pagdalaw na ito ay nagpatuloy sa loob ng 23 taon hanggang sa kamatayan ni Muhammad. Ipinahayag umano ni Angel Gabriel kay Muhammad ang mga salita ng Diyos na tinatawag na Allah sa salitang Arabo ng mga Muslim. Ang mga idiniktang kapahayagan ng anghel kay Muhammad ang nilalaman ng Quran, ang banal na aklat ng Islam.
Itinuturo ng Islam na ang Quran ang pinakamataas na awtoridad ng pananampalataya at ang huling kapahayagan ni Allah. Naniniwala ang mga Muslim, ang mga tagasunog ng Islam na walang hanggan at perpekto ang mga salita ni Allah. Tinatanggihan nila ang salin ng Quran sa ibang mga lengguwahe. Walang ibang salin ang tinatanggap kundi ang salin sa pangunahing banal na aklat ng Islam or sa wikang Arabo. Okay. Si Allah ang nag-iisang Diyos at si Muhammad ang propeta ni Allah. Ang susing paniniwala ng Islam sa pamamagitan ng simpleng pagbigkas sa mga salitang ito, ang isang tao ay maaari nang maging isang miyembro ng relihiyong Islam. Ang salitang Muslim ay nangangahulugan na isang taong nagpapasakop kay Allah. Inaangkin ng Islam na ito ang nag-iisang tunay na relihiyon kung saan nanggaling ang lahat ng mga relihiyon kasama ang Judaismo at Kristyanismo. Ibinabase ng mga Muslim ang kanilang buhay sa tinatawag nilang 5 haligi ng pananampalataya. So, ano ba yung mga 5 haligi ng pananampalataya ng mga Muslim or ang relihiyong Islam? Una, ang patotoo ng pananampalataya. Walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Pangalawa, panalangin. 5 panalangin ang dapat isagawa araw-araw. Pangatlo, pagbibigay. Nararapat na magbigay ang isang tao sa mga nangangailangan na parang ang lahat ay nanggagaling kay Allah. Pang-apat, pag-aayuno. Maliban sa paminsan-minsang pag-aayuno, ang lahat ng Muslim ay dapat na mag-ayuno sa panahon ng Ramadan, ang ika-9 na buwan sa kalendaryo ng Islam. Yung pag-aayuno, ito yung hindi nila pagkain. At ang pang-5 ay ang Hajj, ang paglalakbay sa Mecca, ay dapat na isakatuparan ng isang Muslim na minsan sa kanyang buong buhay. Isinasagawa tuwing ika-12 buwan sa kalendaryo ng Islam. Okay. Ngayon ay punta naman tayo sa Hinduismo. Okay. Okay. Ang Hinduismo ay pangatlo sa pangunahing relihiyon dito sa daigdig at umaabot sa 15% ang mga membro nito or tagasunod ng relihiyong Hinduismo. Ano ba ang tinatawag na relihiyon na ito? Ano ba yung kanilang paniniwala? So, ang Hinduismo ay isa sa pinakamatandang organisadong relihiyon sa mundo. Ang mga kasulatan ng Hinduismo ay nasulat mula pa noong 1400 hanggang 1500 BC. Ito rin ang isa sa mga kakaiba at pinakakomplikado dahil sa mayroon itong milyong-milyong Diyos. So, ibig sabihin marami silang mga Diyos. Polytheism. Ang mga Hindu ay may napakaraming katuruan na makikita sa iba't ibang sekta nito. Bagamat ito ang ikatlo sa pinakamalaking relihiyon sa mundo, matatagpuan sa mga bansang India at Nepal ang kalakhang porsyento ng mga Hindus. Ang pangunahing kasulatan ng Hinduismo ay ang Vedas. Itinuturing na pinakamahalaga. Upanishad, ang Mahabharata at Ramayana. Ang mga kasulatan ito ay naglalaman ng mga imno,
pilosopiya, ritual, mga tula, sutra at ng Aranyakas. Bagamat ang Hinduismo ay naniniwala sa napakaraming Diyos na umaabot sa 330 milyon, kinikilala rin nito na may isang pinakamataas na Diyos at ito ay si Brahma. Pinaniniwalaan ng mga Hindus na si Brahma ay matatagpuan sa bawat bahagi ng realidad at sumasalahat ng dako sa buong sangkalawakan. Si Brahma ay isang impersonal na Diyos na hindi maaring makilala at pinaniniwalaan na umiiral sa tatlong magkakahiwalay na anyo. Si Brahma ang manlilikha, si Vishnu ang tagapag-ingat at si Vishna ang tagawasak. Ang tatlong anyong ito ni Brahma ay kinikilala din na nabuhay sa napakaraming inkarnasyon. Mahirap na buuin ang teolohiya ng Hinduismo dahil may iba't ibang paaralan ng Hinduismo ang nagtuturo ng iba't ibang sistema ng teolohiya. Ang Hinduismo ay maaaring monistic, may isa lamang Diyos na umiiral. Sankara ang tawag doon. Pantheistic ang Diyos at ang mundo ay iisa. Brahmanism naman ang tawag doon. Panentheistic, ang mundo ay bahagi ng Diyos, tawag doon ay Ramanuja. At theistic, may isa lamang Diyos na kakaiba sa kanyang mga nilikha. Bhakti ang tawag doon. Sa pagkilala sa iba pang nitong katuruan, ang Hinduismo ay maaari ding maging aesthetic. Hindi naniniwala sa Diyos. Deistic, walang pakialam ang Diyos. Sa tao at nihilistic o walang kabuluhan ang paniniwala at moralidad. Sa ganitong pagkakaiba-iba sa ilalim ng paniniwalang Hindu, mahirap ipaliwanag kung papaano matatawag na Hindu ang isang tao. Ang isa lamang pangkalahatang pagkakakilanlan sa mga Hindu ay ang kanilang paniniwala sa Vedas bilang banal na aklat. May ituring na hindi Hindu ang hindi naniniwala sa Vedas. At ang pang-apat na kilalang relihiyon ay ang tinatawag na Budismo. Ang Budismo ay nangangahulugang ang daan ng naliwanagan. Ay isang relihiyon o filosofiya na nakatuon sa mga aral ni Buddha or si Siddhartha Gautama na marahil namuhay noong ika-5 siglo BCE. Nakautuon ang Budismo sa mga aral ni Siddhartha Gautama o ang Buddha, na isang dakilang mangangaral na nabuhay noong 563 BCE hanggang 483 BCE sa hilagang bahagi ng India. Ang Buddha ay nangangahulugang ang isang naliwanagan sa Sanskrit at Pali. Ang Buddha ay namuhay at nagturo sa silangang bahagi ng subkontinenteng Indiano sa pagitan ng ika-6 hanggang ika-4 na siglo BCE. Siya ay kinikilala ng mga Budista na isang naliwanagan na nagbahagi ng kanyang mga kabatiran upang tumulong sa mga may kamalayang nilalang na wasakan ang pagdurusa sa pamamagitan ng pagtatanggal sa kamangmangan, sa pamamagitan ng pag-unawa at pagkita sa nakasalalay na pinagmulan.